Parang hindi yata bagay sa akin na hindi magsuot ng sombrero ngayon kasi nakatirik si Haring Araw. Parang 2 araw ang nakikita nyo. O baka naman, baka inaalala ko kasi, baka nasisilaw kayo sa makintab kong ulo mga kainags. Yan, so by the way, meron tayong topic ngayon mga kainags. Napakaganda at maraming salamat sa mga nagko-comment kasi doon ako nakakuha minsan ng ideas kung anong gagawin kong mga content. Yan. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. So may nabasa tayo na comment doon sa pananakit ng balikat ni Mahal na Reyna. Naalala niyo yun? Yung sumakit ang balikat ni Mahal na Reyna dahil sa trabaho. So bakit daw hindi mag-apply ng WCB o i-apply ng kumpanya ng WCB yung nangyari kay Mahal na Reyna, no? Naku, napakagandang content to ngayon mga kainis. Napakagandang topic na gagawin natin ngayon to, no? Alam nyo mga kainis, real talk lang tayo, no? Dito kasi sa Canada, base sa aking experience, no? May mga experience ng mga kakilala natin, naging kasama natin sa trabaho, na disgrasya or na aksidente sa loob ng trabaho or habang nagtatrabaho. Yan. So kasi base sa aking experience, so ako yung nagtatrabaho sa isang fast food dito sa Alberta, Canada mga kainags. Thank you. Yan, may mga kasama rin tayo na nadidisgrasya sa trabaho. Minsan natatalsik ka ng mantika habang nagluluto. Di ba minsan pag may lulublub ka sa mantika sa fryers, di ba? Minsan tatalsik yung mantika niyan, or minsan nabubuhusan ng mainit na mantika, minsan nabubuhusan ng tubig, minsan nasusugatan dahil naghihiwa-hiwa ng mga, di ba, mga gagamitin sa pagkain. So may mga kumpanya kasi rito, especially sa mga fast food, no? Pero hindi lahat mga kainis, hindi lahat. May mga mangilan-ngilan na mga fast food, mga restaurant, na kapag yung mga empleyado nila na aksidente sa trabaho, sinasabi nila na wag kang maingay, wag mong sasabihin na nangyari dito sa trabaho yan. So ang gagawin nila dun sa empleyado na nadisgrasya habang nagtatrabaho sa kanila, sasabihin ng mga employer or ng mga supervisor na umuwi ka na lang muna, magpahinga ka. So totoong nangyayari mga kainis, real talk lang tayo. Wag nating itago yung talagang nangyayari. Di ba? May mga ganyan. Sino ba sa inyo ang mga temporary foreign contract worker or kahit na hindi na temporary foreign contract worker dito sa Canada na nangyari sa inyo yan sa isang restaurant or sa fast food na nung nadisgrasya kayo, nilagyan lang kayo ng first aid tapos pinauwi na kayo ng employer nyo. Tapos sinabi sa inyo na huwag nyong i-report sa WCB, di ba? Kasi base sa aking kaalaman mga kainex, kapag ang isang kumpanya raw or isang fast food, isang restaurant, kapag meron daw na isang empleyado na nag-report na nadisgrasya sila sa trabaho, parang minus yata yun. Hindi ko alam kung saan minus. Yan, pwede kayong mag-comment mga kainis, bakit ba yung mga restaurant, mga may-ari ng restaurant, mga supervisor ng restaurant, fast food, or ng iba pang kumpanya, natatakot sila na meron silang empleyado na mag-report na WCB or may masamang nangyari or na aksidenteng nangyari doon sa restaurant or saan kumpanya yon. Yan, bakit nga ba sila natatakot? Kasi sa akin, ang pagkakaalam ko, parang yun nga, minus sa kanila or mas malaki yung babayaran nilang penalty or mas malaki yung babayaran nilang insurance. Parang ganoon Yun yung nasa isip ko na kapag merong nag-report na isang empleyado na nadisgrasya, meron silang additional na expense na babayaran. Ganon ang pagkakaalam ko. Yan. Pwede kayo mag-comment mga kainis para mas marami naman kami matutunan. Yan, especially, di ba? Tapos actually may nakilala nga ako, nakasama ko sa trabaho dati. Nako, nabuhusan siya ng mainit na tubig. Kasi syempre, nagpapakulo ng tubig, di ba? Sa mga restaurant. Di ba? Kailangan mo magpakulo minsan ng tubig. Halimbawa, nagluluto ka ng itlog or nagluluto ka ng kung ano-ano. Aksidente na nabuhusan ng mainit na kumukulong tubig yung kanyang braso. Yung braso niya, yung kamay niya, nako
Grabe, ang sabi sa kanya nung supervisor namin, abay, umuwi ka na lang muna. Actually, ginamot din siya, nilagyan ng paunang lunas. Pagkatapos lagyan ng paunang lunas, sabi sa kanya, umuwi ka na lang muna, magpahinga ka na lang muna. Eh syempre, temporary foreign contract worker, noong time namin na yon, eh medyo hindi pa namin alam yung mga WCB na yan. Pero syempre, bilang isang employer, alam nila yun, no? Yung tamang batas, alam nila yun. Kaya lang, siguro hindi na lang nila sinabi, gawa nga ng baka mas malaki yung babayaran nilang penalty or meron silang babayaran. Kaya ginawa na lang nila, pinauwi. Tapos pero kinabukasan, yung temporary foreign contract worker na kasama ko sa trabaho, pumasok pa rin. Pero ang gamit niya, isang kamay lang. Kasi nga syempre mga kainig, pag temporary foreign contract worker ka rito sa Canada, especially sa amin, noong time na yon, pag hindi ka nagtrabaho, wala kang bayad. No work, no pay. Walang benefits, di ba? Alam naman natin yan, pagka hindi naman lahat ng mga fast food, hindi naman lahat ng restaurant, ay walang benefits. Karamihan sa mga yan, wala talagang benefits. Pag umabsent ka, wala kang bayad. Kaya bawal magkasakit sa mga temporary foreign contract worker. Kasi nako, kukulangin ang ating pera, especially pag paycheck to paycheck lang tayo. So yun yung aking na-experience. Tapos meron pa isang mga kakilala rin, nagkikwento sa akin, na sinasabihan sila ng mga employer nila na, pag may nangyari sa inyong ganito, huwag niyong sasabihin, ha. So syempre, temporary foreign contract worker, walang magawa. Di ba? Kahit naman sa iba, kahit naman hindi temporary foreign contract worker, mga kainig siya. Kahit mga permanent residents, citizen, pag napunta talaga sa isang kumpanya or sa isang employer na hindi ganun kataas siguro yung kinikita, kumpara sa mga malalaking kumpanya, talagang hindi maiiwasan na itago nila or sabihin nila sa mga employer nila na, sa mga empleyado nila na, huwag kayong maingay, ha? Huwag niyo sasabihin dito kayo na-disgrasya. So, ganun, Medyo masakit nga lang, syempre, pakinggan, pero yun talaga nangyayaring katotohanan. Kasi, example, si Mahal na Reyna, ilang beses na rin na disgrasya yan sa trabaho niya. Bilang isang chef, bilang isang cook. Napapaso yung natatalsikan ng mantika yung braso niya. Ayun lang, wala lang, ganun lang. Lalagyan lang ng tagpi-tagpi ng mga first aid. Wala na, Kaya, actually, napakaswerte ko mga kainis, pati yung ibang mga nagtatrabaho sa mga magagandang kumpanya. Napakaswerte namin kasi, especially sa company namin. Wala akong masabi, Napakabuting kumpanya, napakabuting mga boss, mga employer. Kasi sa amin, ako, ilang beses na akong, di ba, napilayan, sumakit ang mga katawan ko. Pag nireport namin sa company namin yan, abay, talagang response agad yung company namin. O sige, talagang meron mag-aasikaso sa'yo, aasikasuhin ka ng mga supervisor, aasikasuhin ka ng mga nakakataas sa'yo. Safety, nandiyan na yung safety, lahat, ayusin talaga. Talagang komportable ka bibigyan ka ng form, pipilapan mo, tapos sasabihin mo papasa mo na lang sa kanila, ito, tatanungin ka lang ng konti, yun na, ito na, sige, ako kami nang bahala. Tapos wag ka na muna magtrabaho ngayon, ang gagawin mo ngayon, dito ka pa rin, kasi kaya mo pa naman magtrabaho, dito ka muna, mag-light duty ka na lang, diba? Pero bayad ka pa rin kahit na nagla-light duty ka na lang. Ibig sabihin light duty, kasi ang trabaho namin mabigat, diba? Buhat ka ng buhat. So ang gagawin ko na lang, habang nagtatrabaho, pawalis-walis, yung yung duster yun, pag ganon. Tapos pag kaya mo naman, kukuha ka ng walis ka lang ng sa loob ng 8 oras, ganon ang gagawin mo. Minsan, talagang light duty ka lang kasi doon nangyari yung disgrasya na nakuha mo, yung injury na nakuha mo sa trabaho. Di ba ang ganda, Tapos yun na nga, pagka hindi ka nagtrabaho, nag-call sick ka, bayad ka, mga kainags, No work, they pay you. Parang ganon. Di ba? Pero syempre, limitado lang yun, di ba? Limitado lang. Pag call sick lang yun, Pero pag pinag-usapan man natin, na-injury ka sa trabaho,
Kahit abutin ng 3 buwan yan, mga kainis, ano, doon sa trabaho namin. No? Ewan ko lang din kung sa ibang kumpanya, pero alam ko ganun yun. Hanggat meron ka nararamdaman na sakit, wag mong pilitin. 'Di ba? Pero, pag marami ka talagang babayarang bills, kahit na minsan masakit pa yung nararamdaman mo, pipilitin mo na magtrabaho. Kasi nga, syempre, hindi natin masisi yung iba. Hindi kaya. Hindi talaga kaya. Kasi pagka naka-light duty ka, hindi ka pwedeng mag-overtime. At saka, walang incentives. Ang babayaran lang sa'yo, yung normal 8 hours mo. At least bayad, mga kainags, di ba? So yun ang kagandahan din sa amin, no? Which is nakakatuwa. Tsaka syempre, yung sweldo tumataas. Kaya yun yung kaya ako sinasabi yung nangyayari sa trabaho ko, sa amin. Napakaswerte namin. Kung ikukumpara namin doon sa iba, na katulad ko na naka-experience dati na nadisgrasya rin, na napunta ako sa isang employer. Siyempre, hindi naman ganun kalakihan yung mga employer na napupuntahan natin dati nung dumating tayo sa Canada. Simula tayo talaga sa simula. 'Di ba? Kaya kung ikukumpara ko ngayon, kung saan ako nagtatrabaho ngayon, napakaswerte ko talaga. Kaya maraming salamat sa Panginoon. Kumbaga parang feeling safe. Kumbaga hindi ka matatakot na may mangyari sa'yo. Pero siyempre, dapat ingat ka rin. Siyempre, sino ba naman ang gustong may mangyari na hindi maganda sa sarili natin, di ba? Aksidente, hindi minsan talagang kahit anong ingat mo nangyayari yan. Especially pag nagkakaedad na talaga tayo. Kaya ako, pagka na-injury ako sa trabaho namin, pag hindi ko kaya, talagang nire-report ko no? Meron pa nga na isa sa kasamahan ko rin dati na meron lang siya nakitang kalat sa lapag. Dinampot niya lang. Pagdampot niya, pag angat niya, sumakit na yung balakang niya. Ay, di ba nangyayari yan, especially sa mga nagkakaedad na, nangyayari niya, meron ka lang dadamputin, pag angat mo, aray ko. Ayun, sumakit na, nireport niya, WCB siya, mga kainis, ano? Kasi doon nangyari sa trabaho niya yung yung pananakit ng kanyang balakang, no? Yun, WCB siya. Walang question, pirma agad. Ayos, yun na. So, nagpahinga siya. Pero nasa trabaho siya, light duty lang siya, light duty. Chismis, tulong-tulong, kwento-kwento, mga ganon. Di ba? Hanggang sa gumaling. Tapos yun, pero ang alam ko lang mga kainis, pag naka-WCB ka kasi, parang merong limit time. Siguro 3 months or more than 3 months, mga 3 months or 4 months, ganon, ano? Pero ako kasi, inabot lang naman ako, wala pa naman akong 3 months nung inabot siguro mga 2 months, ganon. Okay na ako. Kasi meron niya, alagaan mo, may pupunta ka sa physio. Alam niyo yung physiotherapy, di ba? Parang may mag-exercise yan. Meron tutulong sa'yo para mapalakas ang iyong injury. So, hindi po lahat ng company, hindi po lahat ng employer ay ganon. Sa sinasabi ko, no? Yung sumusunod sa WCB. Ayaw nilang i-report. Kaya ang hamak na empleyado, ganon talaga. So paswertihan na lang talaga pagka napunta ka sa mga employer na gusto mong puntahan. Pag napunta ka sa hindi naman ganun kalakihan ng company, especially sa mga yung mga tawag nito, mga fast food, mga kainis, Real talk lang tayo, totoo mga kainis, real talk lang, pwede kayo mag-comment kung nangyari din sa inyo yan, Teka muna, pwede ba magsuot ng salamin kasi sisilaw ako Yan, nakalantipaklong naman Buti na lang, walang tao dito. Baka matakot sa akin, bira. Baka sabihin nila, nandito pa naman tayo sa mga talahiban, Baka sabihin nila, sino ba tong hinayo pa ako kung makataway, parang manyakis na parang manggagahasa. Yan. Ang bihira. Pero gwapo naman to mga kainis, Gwapo naman to. Manggagahasang gwapo. Yan. Ay, biro lang, Puro katarantaduhan si Inags, alam niyo naman, bihira. Yan. So yun mga kainis, kaya at saka swertihan din talaga mga kainex, kapag ka napunta ka sa isang kumpanya na alam niyo yung maraming benepisyo, Benepisyo. Kasi syempre, ako napunta ako sa fast food dati. Wala naman kaming benefits talaga doon. Sabi ko nga sa inyo, no work, no pay. Tapos wala kang benefits talaga, Wala. Tapos napunta rin ako sa restaurant, ganun din. Walang benefits, walang benefits. Pero ang kagandahan lang kasi sa mga restaurant, sa mga fast food, pagka isa kang temporary foreign contract worker, nung panahon namin,
Ang isa lang sa mga benefits na makukuha mo dyan, napakaswerte mo na kapag ikaw ay ni-nominate or ni-nominee ng iyong employer para maging permanent residence. Yun lang. Pagka isa ka sa nakuha, ay napakaswerte mo na mga kainags. Ano? Yan, napakaswerte mo na. Pero dati kasi nung araw, nung sa amin, pagka gusto kang inomin ng employer mo, isang temporary foreign contract worker lang ang pwede nilang inomini nung araw sa amin, ano? Halimbawa, ang employer, actually nabanggit ko na rin ito ng mga nakarang vlogs natin. Halimbawa, ang employer, merong 5 temporary foreign contract worker, isa lang ang pwede niyang inomini doon, tapos makakapag-nomini lang uli siya ng panibagong isa na temporary foreign contract worker niya kapag naging permanent residence na yung una niyang ninomini. Ganun yun. Di ba? Tingnan niyo yung diferensya kapag ikaw ay napunta sa magandang employer, malaking employer, malaking kumpanya, ang daming benefits. Pag nadisgrasya ka, para ka nakasandal sa pader, lahat inaasikaso. Kumpara sa mga fast food. Pero hindi sinasabi ko hindi lahat ng fast food ganun ang sistema, mga kainags, ano? Hindi ganun, karamihan lang. Yan. Tapos pagka minalas-malas ka pa, pagka hindi busy ang restaurant at saka ang fast food, pauwiin ka pa, di ba, mga kainags, ano? Sabi, kulang na nga ang oras mo. Kung bang kukulangan pa, ang bihira, di ba? Ma-undertime ka, wala, kukunti ang siswelduhin mo. Hindi katulad kasi sa ibang company, katulad sa amin, sa kumpanya namin. Kapag hindi na masyadong busy, diretso pa rin yung oras mo, mga kainis mo. Diretso pa rin. Pero minsan, tatanungin ka nila kung gusto mo na umuwi kasi may mga empleyadong gusto na umuwi. Ano? Tatanungin ka nila kung gusto mo na umuwi kasi hindi na busy. Pag sinabi mong ayaw mo, okay lang. Yun. So, gagawin na lang nila, hindi na lang sila magpapa-overtime. Papauwi nila. Yun. So yun yung mga pagkakaiba. Base yun sa experience ko, hindi ko sinasabing pati sa mga na-experience ng iba. Napakaswerte namin. Uy, napakaswerte rin natin mga kainis at meron tayong nakitang lata, pambihira. Yung mga ganitong lata, dinadampot ko yan kasi pakalat-kalat to sa daan. Kalain mo nga naman. Nakatulong na tayo sa kalikasan, papupunan pa natin ng pera bulsa natin. Pang ano rin natin to sa sa New York mga kainis, pang baon din natin to. Nag-iipon ako ngayon ng pang baon natin sa pagpunta natin sa New York, USA. Naghahanap pa tayo lata, baka may mga lata pa tayo makita rito. Kalain mo nga naman, sinuwerte tayo, may lata Saan ba rito? Wala. Ito, basurahan to, baka may makita tayong mga rito. Lata. Ay, wala. Dito. Ay, hindi naman binibenta yan Wala rito, mga kainis. Nang tingin-tingin tayo doon, wala. Parang nagiging basurero na ako ng mga lata ngayon. Anyway, maganda naman tong ginagawa natin kasi nakakatulong tayo sa kalikasan. Uy, parang meron ako nakikitang isa pa, mga kainags Ay, hindi, lata. Ano ba to? Hindi, lata to. Hindi ganito. Kala ko, lata to. Ano ba to? Sardinas. Mukhang Pilipino kumain ito. Ano ba to? Naku, mega. Naku, Pilipinong kumain ito. Mga kababayan. Sardinas. Wala na rito. Wala na. At least nakaisa tayo, mga kainags, Nang dahil sa mga pakalat-kalat na lata, nagkaroon ng pambaon si Inags papuntang New York. Yan! USA! Tingin tayo dito. Ayan, Pagka pagka spring, mga kainags, Pag spring, lumalabas na talaga yung mga kalat. Pag spring. Ayan, Pero meron naman maglilinis ng mga to, walang mga lata. Grabe ang init na, Sos Mariosep. Init na talaga, kaya ko napapansin yung mga kainis, yung mga snow, nako, wala na. Ang ganda ng init natin ngayon. At syempre, hindi na raw mag-i-snow ayon sa forecast. So yun, balik tayo sa story, mga kainis, At nung ako rin ay nagtatrabaho nga sa fast food, nadisgrasya rin ako. Actually, bumaba ako sa basement, kumuha ako ng tinapay, inakyat ko. Tapos yung hagdanan, kasi merong hawakan yan, di ba? Kahoy yung hawakan. Kung saan ako nagtatrabaho dati, tapos yung kahoy na yon, yung mga gilid niya parang nagtutuklapan na. Alam niyo, nakakita na ba kayo yun yung kahoy na hindi siya napinturahan, as in yung lumang kahoy na yung mga fiber niya, yung mga hibla ng kanyang kahoy nag-aalsahan na. So hindi ko in-expect, hindi ko sinasadya. Tumama yung braso ko. Aksidente, tumama yung braso ko doon sa kahoy. Pumasok yung hibla nung kahoy na mga naghihiwa-hiwalay na, yung nung gilid.
pumasok sa braso ko mga kainis. Nandito yun, sa kaliwang, alam ko nandito pa, ipapakita ko sa inyo. Sandali. Ito, yan, kung napapansin niyo, no? Kita niyo yung peklat na yan? Yung peklat na yan, yan, no? Yung peklat na yan, no? Yan, no? Close up ko, yan, no? Yan yun. Grabe. So ngayon, tumawag ako sa employer, tawag kami sa employer, disgrasya ako, sabi sa akin ng employer, punta raw ako sa ospital. So punta kami sa ospital, may sinamahan naman ako ng mga kasama ko sa trabaho. So, tinanggal na gano'n, no? Tinanggal. Tapos nung natanggal, syempre namaga yan eh. Sumakit yung kamay ko. Hindi ko pa kaya magtrabaho nun eh. Kaya lang, wala naman sinabi kasi nga hindi ko alam eh. Hindi pa ako aware sa mga WCB na ganyan, mga kainis, ano. So yun, parang wala lang. So kasi hindi rin kami in-inform ng employer namin na baka gusto mong apply natin sa WCB yan. So walang ganung explanation, kaya hindi rin namin alam. So nalaman ko na lang yung WCB na yan nung napunta lang ako kung saan tayo nagtatrabaho ngayon sa warehouse. Doon ko lang nalaman yun pala yung isa sa mga benefits at rights ng mga empleyado pagka nadisgrasya sa trabaho. So yun. At doon ko lang na pagmuni-muni na ganun pala. So mas maganda pala pag talagang napunta ka sa magandang kumpanya, yung kumpanya na concern sa mga empleyado nila. Especially, bubuhatin ko uli yung kumpanya namin, mga kainis, ano? Dapat talaga bigyan ako ng malaking sweldo ng kumpanya namin. Ito masyado ko nang pinopromote, masyado ng bida sa content natin ngayon, no? Yan, mga boss ko naman dyan, baka pwede nyo naman akong dagdagan ng raise niyan, dagdagan nyo naman ng sahod. Masyado nang mabango ang pangalan nyo sa mga vlogs ko, ang bihira, ano? So yun, mga kainis, ano? Inaano nila, halimbawa, sinabi mo sa mga supervisor mo, boss, medyo ano yung yung kamay ko parang sumakit yata, no? Sila pa magsasabi sa'yo na, i-ano mo kaagad, i-report mo kaagad. I-report mo kaagad sa incident report para kung sakaling hindi mo na makaya bukas, bukas kasi baka bukas mo pa maramdaman yung sakit at least na-report mo na yan para walang sabit. Kasi kung hindi mo siya ni-report ngayon, after work na naranasan mo yung sakit mo na nararamdaman, yung injury mo na nararamdaman, tapos umuwi ka ng bahay mo, syempre hindi na namin alam kung ano nangyari sa'yo doon. Baka doon mo nakuha sa bahay yan, baka outside of the work mo nakuha yung injury mo na yan. Medyo hindi ka paniniwalaan, di ba? Kasi dapat, kaya kabilin-bilinan sa amin, pagka na-injury ka ngayon, kahit light na pananakit lang yan, i-report mo agad. Inags, i-report nyo kaagad. Para meron kayong history, meron kayong record, para bukas, kung sakaling sumakit doon, kayo sumpungin ng sakit sa bahay nyo, pagpasok nyo kinabukasan, sabihin nyo sa amin na, boss, sumakit, hindi ko na kaya magtrabaho. Walang problema kasi na-report mo na kaagad. Diba? So ngayon, ang gagawin sa'yo, kakausapin ka kung kaya mo magtrabaho. Parang nangyari sa akin dati, hindi ako makalakad. Na-injury pa ako kasi pagbaba ko kasi bumababa kami sa jack kakalakad jack. Natipalok ako. Bihira Hindi ako makapaglakad. Ang nangyari noon, hindi na ako pinag-light duty kasi nahihirapan ako, kailangan kong gumamit ng tungkod. Yung saklay, syempre magdadrive pa ako. Syempre minsan yung paa mo gamit mo sa kanang paa pa naman yun. Tumatapak sa silinyador tsaka sa preno. Tapos syempre, bababa ka ng sasakyan mo, tangkay-tangkay, wala namang aalalay sa'yo dito. Diba? Alam niyo naman dito sa Canada, mga kainis, independent mga tao dito, hindi uso mga alalay dito. Diba? Swerte mo na pag may umalalay sa'yo. Tapos yun, nakita ko ng supervisor ko, hirap, kahit na mag-light duty si Inags, hirap siya. So ang ginawa sa akin nun, pinauwi ako ng bahay, hindi na ako pinag-light duty. Sinagot na siya ng WCB na rin. Ay, grabe Ganda na talaga ng panahon natin Wala nang snow, mga kainags Palubog na yung araw Si Haring Araw palubog na. Beautiful. Parang kailan lang pinapakita ko sa inyo, puro snow pa tong ating harapan ng bahay Yan yan. Bahay na tayo. Alas 8:30 na ng gabi, mga kainags Hindi, mag-alas 8:30 na ng gabi. Pero maliwanag pa. Talaga namang exciting ang summer darating. So yun, balik tayo dun sa usapan natin sa WCB na sinasabi ko. Actually, ako na experience ko, yung naka-WCB ako, nasa bahay lang ako pero naka-WCB ako kasi nga hindi ako makalakad noon. May hawak-hawak kong saklay, di ba? So 2 linggo, nasa bahay lang ako.
Pero nung na-receive ko yung cheque mula sa WCB, abay, mas malaki pa yung natanggap ko sa WCB kaysa sa regular na sinisweldo ko sa trabaho. Ang bihira, kalain mo nga naman, ano. Eh, alam niyo naman, benefits ng mga empleyado yan, yung WCB. So yun, nakakatuwa lang. At ganun pala, mayroon kang security pagka tinutulungan ka ng kumpanya mo or ng employer mo sa mga WCB application or sinusunod ng employer natin yung mga batas about WCB pag na-injury tayo mga empleyado. So nakakatuwa lang. 'Di ba? So kahit na hindi tayo magtrabaho, eh meron perang darating sa atin. 'Di ba? Kumpara kung na-disgrasya ka na nga, na-injury ka na nga sa trabaho, tapos hindi ka pa makakapagtrabaho, wala kang sweldo, na-injury ka na, wala ka pang sweldo, 'di ba? Doon sa iba, sa ibang mga employer, ganun no? Naku, mahirap. Pero sarap talaga, enjoy talaga natin summer. Summer, enjoy talaga natin. So yun, kaya si Mahal na Reyna, awa naman ng Panginoon, umayos-ayos na yung kanyang yung kanyang balikat, mga kainis. Nawawala naman kahit papaano, paunti-unti. Yan, ganun talaga. Syempre, sino ba naman ang gustong maaksidente sa trabaho? Sino ba naman ang gustong mabawasan ng kinikita sa trabaho, di ba? Bira. Alam niyo naman tayo mga Pilipino, kahit na meron tayong dinaramdam na sakit ng katawan, hanggat kaya natin, bira lang tayo ng bira. Siyempre, di ba? Sayang yung kikitain, bira. Yun. So yun lang. Maraming salamat sa panonood, mga kainis. Don't forget to subscribe, click the like button, leave your message. Maikli lang ang buhay, pili natin maging masaya. Salamat po. Hanggang sa muli.